8:10 a.m. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinamukha ko yan si Percy ka. Magaling talaga. Talagang mukha ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Po mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, tayo po ay maraming pag-uusapan. Sa mga nais magbigay ng reaksyon, maaari po kayong tumawag sa ating po mga landline dito po sa ating himpilan. Meron din po tayo mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon.
At ang ating pong makakasama sa gabing ito, ang ating piloto. Walang iba kung hindi si Jericho. Hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi po mga kaibigan, kung malulutas daw ni Presidente Duterte ang matinding problema sa trapiko, pwede na siyang maging Pangulo ng bansa habang buhay. Marami na hong sumubok niyan. Ito nga ngayon, itong MMDA, itong Metro Manila Development Authority, ay bumuo raw po ng task force para yung pong sinasabi ni Presidente Duterte na ang biyahe lamang, ang itatagal lamang ng biyahe mula dyan sa Quezon City hanggang sa Makati 5 minutes. At yun daw ang sisikaping gawin itong task force na binuo ng MMDA. Alam naman ninyo yung MMDA, puro daldal yan. Metro daldal yata yan. Metro Daldal Authority. At meron mga panibagong development tungkol naman dito sa mga tulpo. May kasabihan daw na when it rains, it's for. Hindi, when it rains, it pours. Yung isa nakasuhan ng bigamy. Bakit kaya? Ba't kaya ngayon lang, no? Siyempre, alam nyo na, pagka nga, yung mga tao malalakas, paano ka magrereklamo? Ito na yung tamang panahon, di ba? At ito naman mga ugok na mga miron lang. Ang dami nagmamagaling. Ang minumura pa yung general. Ano kasalanan ng general? Ba't ba marunong pa kayo kung ano gusto niyang kondisyon? Di ba? Ba't nakikialam kayo? Bakit kayo ba minura? May kasalanan ba yun? Yung murahin yun? Yung mga anak ng... Ako, hindi ako nagmumura. Mga anak ng... at ito hong mga armas, mga kaibigan, bukas na naman si Pangulong Duterte na bumili ng armas sa Estados Unidos. Ang problema nga lang natin dyan ay kung pagbibilan siya o pagbibilan tayo. Kinontra na yan ng mga congressman doon . Bakit tayo biglang-biglang lilipat sa Amerika, di ba? Ala ko ba bibentahan tayo ng China at saka ng Russia. Lumabo ba? Lumabo. At ano naman masasabi dito ng mga magagaling? Ito madadaldal, nakala mo ubod ng dudunong sa pamumuno ng kanilang mga yung mga namumuno dyan, yung mga bully, mga pinuno ng bully. Yan ang napapala nyo ngayon. Ba't di nyo ngayon murahin yung Amerika? Ngayon yung murahin.
Kasi minura nyo na yan eh. Yung bibili sa China, sinasabi nyo laban sa Amerika. Yun yung sinasabi ko, simulat sa pool. Maghunos dili kayo, huwag kayo masyadong mabibilis. Dali ba, Facebook lang yan. Diyan lang kayo magaling talaga sa social media. Kaya sabi nung survey, magagaling sa social media ito pero walang naiintindihan ito sa issue itong mga Pilipino. Sa buong mundo, mangmang, sabi, meron na naman bago eh. Ito namang mga pulis na damuho doon po sa sa Mindanao ito eh. Akalain ninyo, hinuli yung isang matandang journalist. Mistaken identity. Ibig sabihin, hindi yun yung huhulihin, hinuli. Palis yung tao. May pupuntahan yung tao. Akalain ninyo, na-detain ng 9 na oras yata. May paglabag na yun eh. Lalo live, ano ba kaso niya? 36 hours, Depende kasi sa yan, sa bigat ng kaso. Pero mistaken identity. Paano ho yan? Yan ang hirap. Yan ang mga dapat na nakikita nitong mga mambabatas. Kailangan gumawa kayo ng mga batas para dyan. Hindi makatarungan yung nangyayaring ganyan, di ba, sa tao. Madidetain siya nang wala naman siyang kasalanan. Meron silang hinahanap, hindi naman siya yun. Lintik na katarantaduhan yan, Hindi ba nakikita ng mga mambabatas yan? Meron pa yung harassment cases, di ba? Oo, walang masama. May mga kaso tayo. Kung ano-anong kaso. May mga batas lahat yan. Ang masama dyan, iniimbento yung kaso para ka lang harasin. Tulad nitong mga walang hiyang si Sorianong walang hiya, tsaka yung si Bonjing, mga hinayupak. Mga kaibigan, nang haharas. Sino katulong nyo? Si Paul Panot. Walang nanonood dyan nagpo-forum, isang view. Antakin ninyo. Ano ibig sabihin niya? Organisasyon pagkatapos isang view. Buti pa ako. Kaya ingit na ingit sa akin si Paul Panot. Itong isang tulpo naman, tatapang nito, kakatakot itong mga to. Akalain mo nagmura na naman. Minura na naman si General Bautista. O may mga ugok na mga bully, mga troll. Yan. Kaya lang naman marami mga views niyan. Pumapasok sa lahat ng mga ng mga Facebook. Yun yung sinasabi natin, may binabayaran sila. Mga IT expert, di ba? Ang trabaho, ganyan. Mukha yung mga pinagsasara ng Facebook. Walang iniwan yan doon, yung mga nagpapakalat ng fake news. Kaya akala mo, daming nanood. Kaya lahat ng mga account, siyempre meron kang kaibigan nakakonekta ron, o kaya yung mga ka-friend mo diyan konektado ron. Pag pumasok doon, papasok din sa iyo. Pero hindi naman totoong pinakinggan lahat 'yun, di ba? Tanggalin mo 'yon. Tignan ko kung may manood diyan. Tingnan niyo, sample na si Mocha Uson, di ba? Ilan ang views niyan? Ilan ang followers niyan? 5 million daw. Palay mo kung bumoto yun baka 10 representative nila sa Kongreso kung pwedeng maging 10.
Bagamat hanggang 3 lang, di ho ba? Ba't natalo? Party list lang yun. Yan ang example eh. Maingay eh. Sabi nga, yung maingay, pagka maingay ang dagat, mababaw. Pagka tahimik yan, malalim ang dagat. Hindi ho ba? Marami pa tayong pag-uusapan. Yung sinasabi ko nga ho eh, mga kaibigan eh. Ano ba yon? Yung Filipinos among most ignorant on issues concerning the nation. Ito na naman. Pero Filipinos, hindi ho yan na ignorant pagdating sa donation. Sa nation. Concerning the nation. Hindi ho concerning donation. Kamukha nung kapa. Magrarally daw yung kapa. Pag-usapan din natin yung kapa na yan. Pero pakinggan muna natin ang ilang mga mensahe mula po sa ating himpilan. Magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Improve your health and wellness with this tip from Dr. Rico Abella, a specialist in integrative medicine. Here's a health tip on DZRJ 810 AM. Hello there! Doc Rico here. Madalas ba sumakit ang ulo at batok nyo? Lagi ka ba nahihilo o hindi nakakatulog at laging iritable? Baka may high blood kayo. Sa panahon ngayon, lalong dumadami ang mga taong may hypertension. Hindi lang yon, pati mga teenagers ay nagiging high blood na rin. The answer lies in our diets and lifestyle. We rely heavily on instant, processed, and fast foods which lack nutrients and are loaded with processed salt, sugar, bad oils, and chemicals. Marami sa atin hindi uminom ng tubig, puro soft drinks at artificial juices. We rely on medications to fix everything for us and to make us feel better. We do not exercise. Lagi tayong nasa harap ng TV o computer o hawak ang phone. Tandaan natin, it's not just our fingers that we need to exercise. Hindi nakakatulong ang sedentary lifestyle. We do not get enough sleep. Tama na ang pagpupuyat. Sleep at least 7 hours daily. It's no wonder we are overweight, sickly, at laging mataas ang presyon. If you want to have a normal, healthy blood pressure and want to keep it that way, you need to make a few but impactful changes in your diet and lifestyle habits. Remember, hypertension is a diet and lifestyle disease. Kung gusto niyo gumaling, make the change. For questions and comments, email me at www.dr.ricoabella@gmail.com. Dr. Rico Abella, a specialist in integrative medicine with a health and wellness tip. A public service reminder on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, nagke-case build-up na raw po ang mga otoridad laban dito sa religious organization kuno na ang pangalan po ay Kappa Community Ministry International. Mga kaibigan. Ngayon, ito yung sinasabi natin kamakailan lang tungkol dyan sa grupo ni Bad Eli Cuyucot Soriano,
mga kaibigan, yung ang dating daan. Yang kahayupan sa relihiyon, ito bumababoy mga kaibigan Yan yung sinasabi nating non-stock, non-profit yung mga religious organization Pero ang talagang pakay ng mga walang hiyan leader na kamukha ni Eliseo, fugitive, wanted Soriano sa kasong rape, mga kaibigan. At saka itong Kapa, Sus Mariosep, ano ba ibig sabihin? Simple-simple. Hindi ka pwedeng mag-engage sa negosyo. At binasa ko yung ilang portion ng batas sa tungkol dyan sa mga non-stock na yan, mga kaibigan. Nabasa ko walang pwedeng yung mga nakukuha ninyong pera, hindi mo pwedeng ipangalan yan sa isang tao kamukha ng ginawa ni Eliseo Soriano sa dating daan, di ba? Di ba nung isang beses na huling maging panauhin natin dito si Brad Willie Santiago, yung dating tagabasa mismo ni Soriano, tsaka si Cabert Miranda, yung dating chief security rin ni Eliseo Soriano, mga kaibigan. Dala-dala ho dito, may nagpadala kasi dito na pinabibigay kay Brad Willie. Ganyan ho kakapal na mga dokumento, ang kapal. Alam niyo kung ano yun? Puro titulo ng lupa na nakapangalan kay Eliseo Soriano. Wala ho kayong matatagpuan na anumang property ang nakapangalan sa religion nila. Mga kaibigan. Ang liwaliwanag na niyan na yan scam yan Ang tawag diyan scam kamukha nung Ponzi, di ba? Scheme. Yun ang ginagawa nito. Ito pinasasara itong Kapa ministry na ito, mga kaibigan. At ang sabi ng SEC, ito rin ang sinasabi ng SEC, sila ay natuklasan na nagre-recruit ng mga miyembro at pinagdodonasyon nila na ang minimum amount po 10,000. Ito, enticing mga kaibigan kasi alam ba ninyo ang pakinabang doon sa kanilang investment, hindi naman donation yan, investment yan Bakit? Kasi bibigyan ka ng 30% monthly. Parang yung pera mo, idiniposito mo sa kanila. Pero daig nito ang bangko. Kasi magkano lang bang ang interest sa bangko? Napakaliit lang Mga kaibigan, 3%, 7%, ganyan, di ba? Ewan ko kung tama ako. Ang alam ko, 3. 2%, 3. Ganyan, mga kaibigan. Ito 30% monthly. Halimbawa, yung 30% ng 10,000 mo, di 3,000 yun. Ngayon, ito simple lang mga kaibigan. Unang nangyari to, kung matandaan ninyo, panahon ni Erap. Di ba? Tandaan nyo ba yon? Panahon ba later part nung panahon ni Ramos. Hindi ba isang bata ni Erap, malapit kay Erap, yung kanyang PR dati na si Rayleigh Herman. Yung asawa niya gumawa ng ganitong klase ng sindikato, mga kaibigan. Sinindikato yung pera ng mga tao. Katunayan, kamag-anak ko pa yung isa sa pinakamalaking nabiktima ron Pero tapatan na ho tayo, mga kaibigan. Ang daming ganyan ngayon Pero hindi natin ini-expect na ito gagawin ng relihiyon. Kapag ka ang relihiyon mo ginagawa yan, magduda ka na Kung ikaw meron kang sentido común, di ba? Ba't ako magbibigay ng pera sa'yo? Katulad nitong mga miyembro niya. Magbibigay ka ng 10,000.
Oh, pag nagbigay ka raw ng 10,000, tutubo ng 30%. Saan niya kukunin yung 30%? Ha? At saka ano gagawin niya ron sa pera mo? Wala naman siyang negosyong malaki, di ba? Yung kamukha sa stock exchange, yung public offering, di ba? Mga kaibigan. Oh. Wala namang stock non-stock nga kayo eh. Hindi ka naman pwede magbenta ng sapi, di ba? Ng shares, mga kaibigan. O, anong gagawin niya sa pera? Kamukha ito nung karaniwan lang naiinkwentro ninyo. Sa umpisa, ang puhunan nito magpagawa ng brochure, yung mga ganyang scheme, di ba? Wala silang religion. Ano ginagamit nila? Kunyari, products. Kunyari, gagawin ka nilang parang networking, di ba? Pero pyramiding yun. Kasi alam naman ninyo, yung pyramiding scam na yan, nabuko, kaya binago nila yung pangalan, ginawa nilang networking. Sipin mo, yung mga networking na yan, ganito yan, ganun yan eh. Halimbawa, products, di ba? Pakikitaan ka ng brochure, ito mga produkto natin, ganyan. Le-lecturean ka, ang haba nun. May ilang oras yun. Bubulahin ka, may computer pa eh. Mga kaibigan, may minumuestra pa eh, kumbaga eh. Pagkatapos, ito mga products, may kape, kung ano-ano, pampaganda, mga ganyan. Ang halagaan niya nitong isang set na ito, 5,000. Pagkatapos, babayaran mo, wala nga yung product eh. Nandun lang sa litrato, pakikita lang sa yung litrato. Di ba? Mga kaibigan, yan daw ang products nila. So, pagkatapos, sasabihin sa iyo kung magkano tutubuin ang pera mo. At ikaw, habang nakakapag-recruit ka ng ibang tao, palaki ng palaki ang commission mo. Ito, 30,000, direct pa yan. Di ba? Direct itong binibigay. Yung iba, yung networking, mag-uumpisa ka sa maliit na porsyento. Ikaw muna, sarili mo. Kailangan mag-recruit ka. Uutusan ka pa mag-recruit ng lolokohin nila eh. Nang kukunan nila ng pera, bale. Eto, sintido ko mun lang magderechahan na tayo. Maraming Pilipino sa Kim. Di ba? Masiba sa pera. Pag nakarinig ng malaki tubo, bigay ng pera. Ito mabuti nga naagapan ito eh. Kung hindi ho ito naagapan, sigurado doon ang tuloy nito eh. Isang araw mawawala yung walang hiya na yan. Yan leader na yan. Isang araw tatakbo yan. Kasi mabubuko na siya. Di ba? Yung scheme na yan, sipin mo, bibigyan ka ng 30%. Yung pera mo, intact. Di ba? Intact yun, yung 10,000 mo, tapos binibigyan ka saan niya kukunin yun? Di pinaiikot niya lang, yung kinukuha niyang pera sa iba, susubukan ka. Ganyan yung nangyari nung kay Relly Herman, di ba? Yung asawa niya, si Bunny Herman. Ngayon, ang gagawin niyan sa umpisa, sa mga kasino, ginagawa yan ngayon eh. Sa mga kasino, yung mga loan shark dyan, yung sanlaan na mga kotse, ginagawa rin nila yung scheme na yan, mga kaibigan. Pag iinganyoin ka na maglaga ka ng puhunan sa kanila, 100,000, tutubo yun ng mga 20% a month. Bibigay sa iyo yung tubo. First month, 2 months, hanggang 3 months, okay pa eh. Pagkatapos nun, kung ano-anong dahilan na sasabihin sa iyo. Hanggang sa, hindi mo na siya makikita. Mawawala na. Ganon din ito. Sintido ko mo ba't mo ibibigay yung pera mo dyan ng papangakuan ka? Asan ang pinangahawakan mo? Ano pinangahawakan mo dyan? Yung bangko nga, sinasabi ko sa inyo, bangko. Di ba?
O ito, akala nyo ba yung pera nyo nakadeposito sa bangko, nakakasiguro ka? Ha? Eh kung isang araw, yung bangko, pinaglalagakan mo ng pera, magdeklara ng bankruptcy yan, ano makukuha mo? Hindi ba? Ganyan yung scheme ng mga magnanakaw eh. Di ba? Na mayayaman. Yung mayayamang magnanakaw. Kaya hindi maganda na dito sa bansa natin, meron tayong liberalize ang pagtatayo ng mga bangko. Delikado yan eh. Una, ano yan eh, pababagsakin niya ng ekonomiya mo eh. Di ba? Doon ang tuloy niyan eh. Kailan ba yun? Kay Cory din yata yan, liberalize ang banking industry. Kaya mga dayuhan nagsipagbukasan ng mga bangko nila rito eh. Isang scheme lang yan. Iba-iba lang ang paraan. Etong relihiyon na ito, ano ito? Pyramiding ito. Ha? Networking. Mga kaibigan. Ngayon, ang gagawin nito, biglang mawawala yan. Mabuti nga, naagapan ito ng gobyerno, mga kaibigan. Dahil kung hindi pa ho nga si Presidente Duterte nagutos dyan, wala makagalaw dyan, untouchable eh. Bakit? Kasi yung uhuli sa kanya na mga tao, mga pulis, otoridad, may investment eh. Yung pala, marami na nag-i-invest dito, hindi lang mga miyembro nila. Pati yung mga matatakaw. Nakarinig ng komisyon. Ganyan naman talaga eh. Ano tingin mo dyan sa mga nag-i-invest ng pera sa ganyan? Sige nga, di ba sakim? Sakim sa pakinabang, mga kaibigan. Bakit? Hindi mo naisip na wala kang pinangawakan. Ganito bangko, halimbawa. Bangko lang eh. Akala ba ninyo nakakatiya kayo na yung pera ninyo sa bangko eh? Hindi mawawala yan kung sakasakali. Pwedeng mawala yan. Mga kaibigan, halimbawa, nagdeklara ng bankruptcy ang isang bangko. Magkano deposito mo sa bangko? Kung ang deposito mo sa bangko, halimbawa, meron ka 1,000,000. Alam mo ba kung magkano lang makukuha mo sa 1,000,000? 50,000 lang o 70,000 lang. Matagal pang proseso yun. Hahabulin mo pa yun. Bakit? Kasi hindi naman sila magbabayad eh. Nagdeklara na ng bankruptcy. Sino ang sasalo ng babayaran nila, ng babayaran sa'yo? Yung gobyerno, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Mga kaibigan. Ngayon, kung 1,000,000 ang deposito mo, mga kaibigan, hanggang doon lang ang halaga na makukuha mo, na babayaran sa'yo ng insurance. Bangko na yan, Bangko na yan. Lalo yung mga maliliit na bangko, di ba? Pagka ang nagtayo ng bangko, mga swindler na negosyante, ano ba tawag nyo dun sa bangko na binili ni Pichay? Ginamit niya yung pera ng luwa, ng Local Utility Water Administration, para ipambili ng bangko. Bagamat hindi naman yun walang kinalaman yung bangko sa function ng luwa. Kaya nga na-demanda yan si Butch Pichay, di ba? Binili niya yung bangko na bangkarote yung bangko. Yung bangko nila gatsyal yan. Ibig sabihin, nagsabuatan sila, mga kaibigan, para manakaw yung pera ng luwa. Ba't nag-bankrupt yun? Para makuha na nila yung pera ng mga depositor. Wala nang habol yung depositor dun eh. Merong benchmark ang pwede lang na bayaran sa'yo ng gobyerno. Lalo yan, garansya mo dyan sa mga hinduropot na yan? Pag tumakbo yan, wala ka na. Pero bakit ang daming naloloko dyan, nababaliw dyan? Mga kaibigan. Kasi nga, sakim eh.
gusto kumita nang wala siyang ginagawa. Di ba? Hindi niya alam, wala namang pinag-iikutan yung pera niya. Darating isang araw wala na yan Ang dami na tsaka magdadagsaan ng reklamo. Mabuti nga naagapan yan mga kaibigan, dahil tungkulin talaga ng gobyerno na na protektahan ang publiko laban sa fraud. Anumang klase yan. Dapat talaga ang gobyerno may ginagawa, kamukha niyan. Bakit mo aantayin may maloko pa yan? Kamukha ng ginagawa ni Eli Cuyucot Soriano sa kanyang mga miyembro, mga kaibigan. Asan yung pera ng relihiyon nila? Wala naman Nilalabas pa. Kaya dapat imbestigahan lahat yung mga yan Isama itong datindaan mga kaibigan Unang-una, yung leader niya nagtatago. Saan nga nakakita ng relihiyon? Pugante yung leader. Di lumalabas walang utak yung mga taong sumusunod dyan. Naniniwala dyan. Hindi ba? Ganon din ito. Ang masama, panloloko Bakit Kasi nagrehistro ka sa Securities and Exchange Commission na yan non-stock, non-stock, non-profit organization, may mga batas ang mga pagtatayo ng korporasyon Ano ba? Yung mga religious organization, corporation yan mga kaibigan Nabasa ko yung batas Pagka religious organization, yung ari-arian yan pala na nakuha mo sa mga abuloy, hindi bawal yun. Ang bawal dyan, yung mag-engage ka sa negosyo. Mga katulad ng ginagawa ni Eliseo Soriano. Ito naman, parang stock na rin yan Yung binebenta niya Laway lang mga kaibigan Nagpapabayad. May bayad. Mabuti ito na agapan. Dahil kung hindi, isipin ninyo, ang lawak na pala nito. 100 bilyon na yata ang tinatansyang hawak na pera nitong taong ito. Kasi iba-iba kayo yung mga nakuna ng pera, iba-ibang yun Iba-ibang petsa nakuha yung pera. So, ang gagawin niya, dito sa mga huling mga nakukunan niya ng pera, doon niya kukunin yung pang-cover para doon sa ibibigay sa iyo. Pero ilang beses kang bibigyan sa kanya. Kakilala lang, hindi siya nagkakasino. Pero may ipinakilala siya sa isa raw may kilala sa kasino, financier naman, ganun din. Eto, may kontrata pa nga Nabibigyan siya ng ganung halaga, buwan-buwan. Nakatanggap siya ng 1 beses na tubo. Pangalawang beses, pangatlo, wala na. Kaya lumalapit sa akin, mga kaibigan. Ano magagawa natin doon? Doon sa transaksyon na yun. Lalo yung mga nasa kasino, wala naman mga papeles yan. Walang registration niya, wala kang hahabulin dyan. Fly-by-night yung mga yan, kumbaga. Mga kaibigan. Doon lang may mga tao lang silang naka-standby ron. Nag-aabang na mga magsasanla. Hindi ba? Ganun din ito. Walang pinagkaibigan. Swindling yan Mga kaibigan Di ba? Panggagancho yan Kaya, ang maganda rito ay naagapan. Pero meron yata tayong tawag sa telepono. Si Mig Peñarosa Jr. Nasa linya po natin. Magandang gabi po. Hello? Opo, hello. Yung tinatawagay mo, correct ka dyan. Kasi yung mother ko, nag-deposito sa Bangko Pilipino. Yung pera ng mother ko, nag-contribution yung mga kapatid ko. Kasi nasa abroad, di ba? Sabi niya, para kay nanay ito, kung baka sakasakali, inamot ng 100,000. Ngayon, biglang nagsara. Kamo ka na nabanggit mo, hindi mo kagad makukuha.
Oho. Inabot ng 6 na buwan. Ang daming proseso. Ang nakuha lang niya 50 mil. Oho. Ito pa ang modus operandi ng mga bangko, no? Halimbawa, ako, bank manager ako ng bangko. Oho. Halimbawa, alam na magsasarado na. Tatawagan yung mga malalaking depositor. Ito modus operandi kasama ng Percy. Halimbawa, Mr. Rapid, ano kaya rito yung deposito, malaki. Ganun ba? Pagka hindi mo ka dinidro to, marilibat ito, 50,000 lang makukuha mo. Kaya lang, sasabihin sa'yo, para makuha mo kagad, maglagay ka. Pag lalagay ka, 5,000, dami nun. Ganyan ang bangko. Kaya yung bangko, para bukis. Di ba sa bukis, pagka tumaya ka, pagka yung dehado, malaki lang ang tinama mo, sasabihin, wala, koto di ba, ang bangko kaya sila tumatanggap ng depositor, saan nila kinukuha yung pinantutubo dyan? Di ba, sa depositor. Sa depositor din yun. Pangalawa, yung mga nagsasanla, di ba? Yung mga nagsasanla, may mga financing scheme pa sila, yung mga car loan, mga kung ano-ano, hindi ba? Correct. Yun, doon umiikot yung pera. Pero, alam niyo ba ano ba ang garantiya mo sa bangko, di ba? Ang garantiya mo lang dyan yung konting tiwala. Hindi ka mananakawan. Credibility ng bangko di ba? Yung credibility, hindi natin alam kung anong credibility yan. Kung anong credibility meron yan. Di ba? Ibig ko sabihin, yun na nga, nangyayari yan, how much more itong ganito? Pwedeng mangyari sa bangko yun, lalo na to wala kang pinangahawakan. Speaking of Eddie Soriano, Oo. kasi dito sa ating lugar, merong dating daan. Oo. Meron siyang chapel dito Iniinganyo na ako. UNTV yan Oo. Iniinganyo sa akin. Sabi niya, kasi secretary, check. Sabi niya, sumama ka na rito. Mag-ano ka na, punta ka na kay Eddie Soriano. Sabi ko, oo, pero meron akong kondisyon. Ano yun? Kailangan makita ko ng person si Eddie Soriano. Hindi nagpapakita Hindi hindi ako atin dyan. Hindi ako dyan, ko. Nanguhula. Hindi ako nainganyo kasama kasi. Tama yung binobroad mo para malaman ng mga deposito to enlighten them. Kaya, salamat, Percy, salamat din po. Ingat. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm David Byrd. President Donald Trump has returned to Washington and is facing a deadline to sign an order imposing 5% tariffs against Mexico. As AP's Ed Donahue reports, the deadline comes as negotiations continue between the two nations. Press Secretary Sarah Sanders says the White House position on the tariff and immigration in Mexico has not changed. President Trump's top economist, Kevin Hassett, says talks continue and have been very collegial, amicable, and my briefing on them has been that there's been a lot of progress. But Hassett points out President Trump has the final say. Whether they've done enough to satisfy the president, who knows this issue better than anybody, is something that we'll find out. The initial 5% tariff would increase every month up to 25%. Ed Donahue, Washington. Ethiopia's prime minister met Friday in Khartoum with Sudan's ruling generals and opposition leaders in an attempt to ease the political crisis that has gripped Sudan since the overthrow of longtime President Omar al-Bashir. Abiy Ahmed conferred with the ruling Transitional Military Council, including its chief, General Abdel Fattah Burhan. He later held a separate meeting with leaders of the Forces for Freedom and Change, a coalition of political groups whose protests helped drive Bashir from power in April. Talks on a civilian-led transition to a democracy fell apart this week after a deadly raid by security forces on a protest camp. The opposition says 113 people were killed. The government puts the death toll at 61. Authorities in Pakistan say a roadside bombing near the Afghan border Friday killed at least 4 soldiers and injured 4 others. An army spokesman said a security force convoy was traveling through the Karkamar area of North Waziristan when it was hit by a roadside bomb.
This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Tignan ninyo itong KAPA, ang registration nga nito is non-stock and independent religious corporation. Pero yung registration niya ay hindi siya pinahihintulutan sa batas base sa registration niya na mag-undertake ng business activities. Kamukha ni Soriano, daming business niyan, di ba? Siya mismo nagsasabi sa mga videos niya, mga kaibigan. Tsaka, yan, dapat imbestigahan na yan, yung dating daan na yan, mga kaibigan, ng Securities and Exchange Commission. Isunod na yan dito. Mabuti ito, naagapan ito eh. Ito isang maliwanag na panggagancho eh. Kaya ang sabi nga ng Securities and Exchange Commission, wala itong means o pamamaraan para masustine yung operation niya. Sapagkat ang asset lang niya is only 465,000 as of 2017. Pero ang nakukunan na itong miyembro daw, claim nila 5 million members, mga kaibigan. Doon pa lang sa tigte 10,000, magkano na yun? Mga kaibigan, billion na yun, di ba? Isipin ninyo, eto, ang sabi nitong Securities and Exchange Commission, as early as 2017, nag-issue na pala ng advisory laban dito sa KAPA, ang SEC. At noong February 2019, nitong taon, nag-issue naman sila ng cease and desist order. Sapagkat, hindi sila, binabaliwala sila ng KAPA. Lalo na yung may-ari niya, Apolinario ba pangalan nun? Pangalan nun, damuhong yan, mga kaibigan. Ito nga yung National Bureau of Investigation, ni-raid yung KAPA community. Isipin nyo, kundi si Presidente Duterte nagsabi niyan, katakot-takot na tao, maloloko niyan. Ang problema nito, ito nga yung mga nakapag-invest na ng pera dyan, paano nila ngayon babawiin yung pera? Bawiin nyo na yan, yung pera. Kung may hawak pang pera yan, sigurado yan, paglilipat-lipatin na ng kamayan. Di ba? Para hindi na matunton yung pera na yan. Di ba, ano ba nangyari doon kay Baladjay? Yung babae nung araw, tatandaan nyo ba yun? Magandang babae yun eh. Si Baladjay, tagal nang nakakulong noon, di ba? Nangyari doon, nakulong yun itong delikado dyan. Nung nakulong yun si Baladjay, mga kaibigan, alam nyo ginawa ng mga walang yang pulis? Kinabit ng isang police official yan. Pagkatapos kinuha nila yung mga pera.
Kaya wala nabalik dun sa mga niloko ni Baladjay. Pinaghati-hatian niya ng mga... Kasi may tsura yung Baladjay, yung Rose Baladjay. May tsura ho yun. Dami ko rin kakilala na nag-invest ng pera doon. Meron pa nga naloko yun, mga military general, mga top official sa gobyerno. Ganon din dito eh. Ito eh. Kaya nga ho, kahit na meron ng mga order ang Securities and Exchange Commission, baliwala yung kanilang order, walang nagpapatupad. Ha? Bakit? May investment sila ron eh, kilala siya eh. Nung mga dapat na humuli sa kanya eh. Paano nga namang mahuhuli yun, mga kaibigan? Kung hindi presidente nagutos niyan, wala na. At saka ito, mabuti, naagapan. Kung hindi, naku, ang daing maloloko nitong walangyang ito. Gamit nito, relihiyon. Ha? Mantakin ninyo, ilang libon taon nang nakabalik si Kristo umakyat sa langit si Kristo. Hanggang ngayon, kinakalakal pa ng mga walangya. Katulad ni Eli Soriano. Yan ho, mga kaibigan, pag ang tao, ganyan na. Wala nang kasinsamang tao yan. Sipin ninyo, pati Panginoon eh. Ha? Kinakalakal yan. Sipin mo yan. Pinagkakakitaan. Alam niyang masama yung ginagawa niya. Yan, yung si Eli Soriano, tsaka yung pamangkin niya si Bonjing. Mga kaibigan, si Bonjing. Yung mga ginagawa nilang yan, alam nilang masama yan. Ha? Alam nilang hindi totoo yan eh. Na sila mismo, sa kanilang sarili, alam nilang hindi totoo yan eh. Mga kaibigan eh. Yung ginagawa nila, na ginagamit nila Biblia, pinangangaral si Kristo. Pero hinuhututan yung mga miyembro, kamukha itong datindaan. Sipin ninyo yung alahas na, di ba, ninakaw sa kanya nung dati niya security. Natunto nila Kabert Miranda yon. Nakuha nila, nabawi yung mga alahas. Tinanong ko sa kanya off the air eh. Sabi ko, saan galing yung alahas na yun? 2 kahon daw ng sapatos yun, bit-bit ni Eli Soriano yun, kahit saan siya magpunta. Naganap yung nung mawala yun, nandoon sila sa Araneta Coliseum. Meron silang, ngayon ko, activities doon. Kamukat-mukat, wala. Si Eli Soriano raw, naglulupa sa isa, parang bata. Labasan sipon eh. Mga kaibigan, yung uhog, kaiiyak. Ayaw magsalita doon sa Trisakwan, sa pulpito. Mga kaibigan, hanggat hindi nakukuha yung alahas, hinanap, nasundan. Sa Pasig daw kinuha yung tao, nagiinuman eh. Hanggang sa nabawi. Sabi ko, saan yung galing yung mga alahas na yun? Kasi dyan sa datindaan, bawal mag-alahas ang babae. Bawal magsuot ng mga hikaw. Pinagbawal niya ni Soriano. Kasi merong nakasulat na gano'n sa Biblia, bawal. Pero yun, nung unang panahon, di ba ang Biblia nahahati yan sa 2 panahon? Yung lumang tipan, tsaka yung bagong tipan, di ba? Ngayon, sabi nga galing yan doon paano napunta sa kanya? Dahil nga bawal, ang ginawa niya, hiningi niya sa mga membro, tulong na lang sa gawain. Sipin ninyo yun. Nung ipagbawal nyo, wala namang nasa Biblia, hindi sinabing, bawal kayo magsuot ng alahas, pero hindi sinabi, bigay nyo sa akin. Di ba? Ito, walang hiya talaga eh. Face to face na. Yun naman mga na brainwash. Hindi na nila naintindihan yun. Sarado na isip niya mga yan doon. Mga kaibigan. So yun po ang dami, tsaka dito, ang leksyon dito, kahit na ano pa yan, kahit na maparelihiyon yan, lalo-lalo na religion. Ang religion bawal mag-engage sa mga ganyang transaksyon, negosyo,
Bawal ho yan eh. At tatandaan ninyo, lalo ang religious organization, dapat ang mga ari-arian yan, hindi nakapangalan sa kung sino mang officer ng organization, individual or group. Kailangan nakapangalan yan dun sa mismong pangalan ng organisasyon. Hindi pwedeng isang tao ang magmay-ari niya o pangalan mo sa pangalan ng ilang tao yan. Hindi pwede yun, labag sa batas yun. Mga kaibigan, ito naman, lalo-lalo na religion, ba't ka maniniwala sa ganyan? Di ba? Paniniwala mo yan, yun sa batas yun, bawal yun. Di dapat, kaya to si Soriano nung sinisingil ng buwis, pinasama pa yung gobyerno eh. Minura pa si Gloria Macapagal-Arroyo dahil siya ang presidente nun. Isipin ninyo, bakit daw? Kasi raw sila lang ang sinisingil ng buwis. Tinan mo, pag sisingilin sila, tayo, sinisingil tayo. Pagdating doon sa ari-arian, ako lang ang nakapangalan doon, siya lang. Di ba? Pagka sinisingil, sinasama niya yung miyembro, tayo anya. Sinisingil, tayo lang. Ba't di ka sisingilin? Yung sinisingil sa kanya, hindi naman tax sa religion. Kasi walang tax ang religion eh. Kaya siya sinisingil ng tax, yung lupa, yung property, sa amilyar, di ba? Yung property, sa kanya nakapangalan, di ba? Bayaran mo nga yun. Di ba? Ngayon, kung yun nakapangalan sa organisasyon, wala kang babayaran. Kundi gago yan. Talagang walang hiya, ubod ng walang hiya. Pinakawalang yang leader ng relihiyon na yan, yung mga yan, yung gumagawa niyan, Tungkapa, tsaka yan si Eli Soriano. Yan pamalakas ang loob na magmura yung animal na yan eh, mga kaibigan eh. Di ba? Lahat ng relihiyon, para makuha niya, ma-attract niya yung mga tao. Maano niya, yung hangaan siya. Kamukha nitong Tulfo Brothers. Saan ba sila hinahangaan? Doon sa pagmumura? Kita mo. Minumura mo, pati walang kasalanan tao, minumura mo. Wala namang ginawang kasalanan. Hindi mo lang na-interview. Mumurahin mo. Nang mula ulo hanggang talampakan. Wala kang pakundangan. Ngayon, inuulan ngayon sila ng kaso. Bakit ngayon sila kinakasuhan? Siyempre, yung iba naglalakas na ng loob. Kung hindi pa natin ngayon to gagawin, kailan natin magagawa to? Hindi ba? Mga kaibigan. Eto, may lumutang. Yung asawa raw nung isa sa kanila, dati siyang asawa, hindi pa pala annulled yung kaso nila. O yung kasal nila. Nagpakasal sa ibang babae. Itong isa rito sa mga yan. Yung isa naman, tinatawag? Padre Damaso raw. Masahol ka pa kay Padre Damaso. Akala mo kung sino mga magsasalita ito. Si Bautista raw, masahol pa sa kay Damaso. Ngayon, sabi naman ng Malacanang, hindi raw makikialam si Presidente Duterte doon po sa away na yon. Dahil kahit kailan daw, hindi nang himasok si Presidente Duterte doon sa mga away na yung personal na sa tao lang, tao sa tao. Kumbaga, crime against person. Yung mga ganon, di ba? Hindi naman yan krimen laban sa batas o anumang nilabag na batas sa bansa natin, di ba? Yung versus people of the Philippines, mga ganon. Ito crime against person lang mga kaibigan Nagkasala sa isang tao. So sila magkaaway. Hindi raw nakikialam sa ganyan si Presidente Duterte. Tama yan. Ito yung babala natin Kasi po, ito yung Alumni Association ng Philippine Military Academy. Isa sa kanila, idineklara din na persona non grata. At maraming mga nakapaloob dun sa
deklarasyon na yon. Hindi siya maaaring maging bahagi ng anuman na mga activities, pagtitipon, mga lahat, any occasion ng Philippine Alumni Association ng PMA, mga kaibigan, bawal. At pagka merong lumabag doon sa resolution na yon, mga kaibigan, pananagutin din nung alumni ng PMA. Kita ninyo, na-isolate ka na. Isa-isa na. Naglalabasan na yung kaso. Bakit? Pasalamat pa nga sila. Hindi pa naglulutangan yung mga nakutungan nila. Di ba kayo nagtataka? Ba't ganyan ka? Rangya ang buhay niya mga yan. Wala naman mga sinusweldo yan. Saan ba sumweldo yan mga yan? Saan sumweldo yan? Sige nga. Kita ninyo yung panggagancho rin sa Department of Tourism, di ba? Gancho rin yan eh. Di sila na nagsasalita, di ba? Sabi nung kuya nila nagsabuatan dyan na niya si Andanar tsaka si Ben Tulfo eh. Nadamay lang si Wanda eh. Narinig ko yung interview eh. Naka-post pala sa Facebook yun. Mga kaibigan. Di ba? Sinabi. Ni Ramon Tulfo. May kagagawa na niya dyan, yan si Andanar. Tsaka si Ben Tulfo. Kapatid niya yun. Di nagtuturo. Di ibig sabihin talaga meron to mga ito. Mga kaibigan. Alam, palibasa itong mga nagdadadaldal, walang alam eh. Di ba pinatatanong ko sa inyo, tanungin nyo. Si Erwin Tulfo, kung hindi totoong siya, nung bagong reporter, panahon ni Marcos, bago siyang reporter, naka-assign siya. Malaya ang periodiko niya. Bali ba, opposition paper yun, that time. Mosquito press yun, nung araw. Saan siya naka-assign? Sa airport. Tanungin nyo kung dito to. Mga kaibigan, kayong mga madadaldal na nagmamarunong, para malaman ninyo. Di ba? Yun lang ang pinatatanong ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba yung litrato na kumalat sa social media nitong last week, si Erwin Tulfo nasagip ng mga scout ranger doon sa parting Hulo or Sulu, mga kaibigan. Sino sumagip? Di ba yan si Bautista? At ang kanyang mga tauhan. Dahil lumubog yung kanilang sinasakyan na pandagat. Na-rescue sila. Ano tawag mo ron? Nung hindi mo lang na-interview, pinagmumura mo. Dapat pa pala tumanaw ka na. Alam nyo yung salitang utang na loob, yun ang marka na nakamarka sa kanila. Walang utang na loob. Alam ba ninyo, ito, panahon ni Marcos, reporter pa lang yan si Ramon Tulfo dyan sa Maynila. Simula ako noon. Madalas kaming kumakain doon kay Peter Lee. Sa Hong Kong Tea House dyan sa Mabini. Kasi tatay ko, kaibigan din yung si Peter Lee. Namatay na yun pero meron pa siyang, yung anak niya, pinagpapatuloy pa yung restaurant. Sino mga kaibigan ni Peter Lee iba na nasa media? Yung tatay ko, kaibigan niya. Yung si Ruter Batigas, kaibigan niya. Si Montulfo, kaibigan niya. Pagkakausap namin si Ruter Batigas, naririnig ko Kausap niya tatay ko kasi si Ruter naman tsaka yung tatay ko nung before martial law magkasama yan sa isang dyaryo. Ngayon ito, naririnig ko sabi ni Ruter Batigas. Sabi ni Ramon Tulfo sa tatay ko,
Sabi, init-init, naka-Amerikana pa yan. Oh. Sabi, ba't naka-Amerikana yan? Sabi sa tatay ko, ang init-init. Di tatawa-tawa lang ang tatay ko. Yung pagkausap naman si Router Batigas, sabi, alam mo, yan, walang utang na loob yan eh. Ako lang nagturo dyan eh. Dito, bago Saltaya sa Maynila. That time, Router Batigas na yun, ha? Mga kaibigan. Sikat na si Router noon. Di ba? Malaki na pangalan ni Router Batigas. May pelikula nga eh. Di ba? Nagka-pelikula pa nga buhay niyan eh. Siya. Hindi pa siya noon sa bulletin. O Daily Express pa yata. Wala pa yatang bulletin. Bulletin na. Bueno, kwento lang yun. Yun ang talagang trademark nila eh. Mga kaibigan. Dapat harapin niyo yung consequence. Tsaka ano yan eh, yung pagkatanggal ng security sa kanila, yun ang normal na ginagawa. Ang hindi normal, yung bakit kayo may security. Yun ang hindi normal. Dahil kung ang pagbabatayan eh, merong threat, sino bang media ang hindi under threat? Yun ang tanong ngayon. Ano yan? Selective? Yan ba ang, paano ba pinatutupad ng Philippine National Police at saka ng Armed Forces ang pagpo-provide ng security? Kailangan malinaw yan. Nung araw pa kinu-question ko na yan dito sa programang ito, mga kaibigan, sinasabi nga natin yung mga kriminal nga na mga dayuhan na nagpupunta rito, Koreano, Hapon, Inchik, mga gangster, mga leader ng criminal syndicate. Siyempre, yan ang mga maraming pera. O sino mga bodyguard? Madalas kong makita. Mga PSPO mga kaibigan Paano nangyari yun? Kung nagagawa yun sa mga kriminal, di nga, lalo nga naman sila. Di ba? Dahil sila, ma-impluensya sila. Alam nyo, pakinggan nyo lang mabuti. Yan ang ibinunga nung nagkaroon ng maling paniwala yung mga nakakapakinig sa kanila. Akala tama yung ginagawa nila, mga kaibigan. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, ang kunya-kunyarian nila, public service. Yung ba public service ba yung minumura mo yung mga idinudulog na problema sa iyo? Halimbawa, nagpunta sa kayo kunyari maliit, tulungan. Hindi mo naman tinutulungan Pinapahamak mo pa nga Ang nangyayari pa, ginagawa mo pang recruiter ng mga matatakot na negosyante. Di ba? Halimbawa, nagreklamo ito, hindi ako napasweldohan na niya. Sino ba amo mo? Tawagan mo nga amo nito. Ikaw ba si Mr. C? Ako nga. Nandito itong tauhan mo si Pedro. At ito, nirereklamo niya, hindi mo siya pinasusweldo. Hindi niya nagustuhan. Hindi, kasi yan, hindi na pumasok yan, ganito, laging late. Hindi, Tapos merong nasabi, halimbawa, na hindi niya nagustuhan, kunyari lang yun, hindi niya nagustuhan. Ikaw palang po, magmumura na, di ba? Magmumurahin. Mga kaibigan, ano ang gagawin? Magiging reaction ng tao. Nung nireklamo. Siyempre magagalit yun. Di ba? Kung ako nga yun anong sasabihin ko sa kanila kung ako yun? Ba't ka nagmumura? Sino ka ba? Di ba? Ano pingmamalaki? May programa mo sa radyo. Ba't sa'yo magre-reklamo yan? May reklamo pala yan. Ba't di mo papuntahin sa pulis? Pag sa pulis nagpunta yan, di ako mumurahin ng pulis. Ngayon, yung pulis nagsampa ng kaso sa piskalya. Mumurahin ba ako ng piskal? Yun ang proseso. Kung
Kung meron pala siya reklamo, ba't siya pupunta? Tapos pumunta sa'yo, ang gusto ng tao, ayusin mo yung problema. Hindi mo inayos Ha? Ginawa mo ng kaaway Siyempre ako, nireklamo ko niya sa'yo, lalo ako magagalit sa hinduropot na yan. Hindi ko nga pinasweldo yan kasi walang yayan hindi niya naman tatanggapin yun, di ba? Nitong, kunyari, nagpa-public service, kunyari, pinagmamalasakitan. Inaantay niya matakot yung negosyante para ikaw na lang bahala, areglo na lang. Yan. Patay. Mga kaibigan. Yun kami ba mapaglalalangan pa rito? Mga kaibigan. Gano'n na kami katagal dito? Sipin ninyo. Sa trabahong ito. Alam na natin lahat yan magagawa ba nila yung ganyan ka? Bakit may mga security Bakit? Paano? Pinananakot nila yon. Kung ikaw yung binabanata, matatakot ka nga naman kasi marami silang bodyguard. Meron pa dyan, yung isa dyan, nakita ko rin sa pier Nandun ako sa pier noon, nagko-cover. Ba dumating, may camera. Nagsisisigaw na parang iskandalo dun sa opisina. Ayaw siyang papasukin ng mga gwardiya, sinara yung pinto. Kuha ng TV. Putak ng putak. Nabuisit ngayon yung pinakahepe. Lumabas. Sabi, ano ba ang pinagpuputak mo? Tinulak siya. Maliit lang yun tumumba. Nung pagtumba, sabi, pati ba naman ako? Mga kaibigan, gusto niyang takutin yung nagdemanda sa kapatid niya kasi yung hepe na yun doon. Mga kaibigan, dinimanda yung mga kapatid niya. Gusto niya rin takutin niya. Ngayon, eto, dumating. Tanungin niyo si Jimmy Liano, si Kaigme. Yan, tanungin niyo kung di totoo. Patay na yung isa si Noel Perfecto Channel 4. Yan, si Kaigme, nagbo-broadcast pa, di ba? Sila tumawag dyan Idinana nila sa likod, ipinasok doon sa opisina ng opisyal na tumulak sa kanya. Pagdating doon sa loob, alam mo ba raw ginawa? Tanungin nyo kung dito to. Nagmuestra ng karate. Sabi doon sa epe, alam mo kung di lang ako nakapagpigil kanina Hindi mo ba alam na ako'y expert sa karate? Naggaganon daw Doon sa loob ano tawag mo ron? Mga kaibigan. May toyo. Ay, nako. Marami kayong hindi alam na kwento, kaya wag na kayong dakdak, putak. Meron akong napanood pang isang video ni sinyer sa akin Babae, nakakala mo kung sino magdadaldal. Kaya niya nagagawa yun, wala siya rito. Minumura yung general tsaka yung mga military. Tama ba yun? Mga wala sa nagkaroon ng maling paniwala. Ito lang tinan mo. Doon sa interview kay Ramon Tulfo, kung napakinggan ninyo. Ako, matagal ko na sinasabi to siya, ngayon niya lang sinasabi. Kesyo kinausap niya raw si Presidente Duterte at sinabi niya na nabayaran mo na ng utang na loob yung iba riyan Tanggalin mo na, palitan mo na, at kumuha ka sa oposisyon. Di ba matagal ko na sinasabi yun? Umpisa pa lang, sinasabi ko na yun. Mga kaibigan ngayon, eto ngayon ang tanong. Pagka nangyari yun, sino ngayon ang mukhang tanga? Di kayo. Di ba? Ito mga nagpapanggap na nagmamalasakit pero hindi alam ang ginagawa. Nakakasira. Tingnan mo ito. Ano pa nang ganito mga ito? Pag sumasabit sila, sino ginagamit nila para magmahalata at makapagsipsip sila kay Presidente Duterte?
Kakasangkapanin yung oposisyon, mumurahin. Halimbawa, si Trillanes, pag mumurahin. Para yun ang pinakabayad nila kunyari. Makapaglangis, makapagsipsip, di ba? Para magawa nila yung masama nilang ginagawa, yung hindi tama nilang ginagawa. Hindi ba? Ganun yun eh. Ngayon, pagka ginawa na ni Presidente Duterte ang kumuha na sa mga oposisyon, ano kayo ngayon? Ibig niyo sabihin, aaminin niyo na mali yung mga pinagsasabi niyo laban sa kanila. At tama na sila ngayon. Di ba, in-example ko nga nung una, halimbawa, huwag kayo masyadong nang hindi nyo naintindihan yung sinasabi ninyo. Halimbawa, si Dilima, nakakulong yan, di ba? Kayo nga, wala kayong alam dyan kay Dilima eh. Ako, 2011 pa lang, nag-rally na kami. Yan, may mga ibang listener dito. Sinamahan ako sa rally, labang kay Dilima. Pinabababa ako sa pwesto yan eh. Ayan, nasa internet pa yan, makikita ninyo. Nag-rally kami sa harap ng Department of Justice, 2011 yun. Mga kaibigan, kayo ngayon lang nagsisulputan eh. Nung nagalit si Presidente Duterte, nakikigalit kayo. Pag nagalit sa Amerikano, nakikigalit kayo. Kung makapagmura kayo, wagas. Mas masahol pa kayo. Para bang naintindihan na ninyo lahat? Hindi nyo naman alam. Katulad ngayon, nagbago na naman ang isip ni Presidente Duterte. Balak na naman daw niyang bumili ng armas sa Amerika. Paano yung murang ginawa nyo? Di murahin nyo ulit yung Amerikano. Tignan ko nga. Alam nyo, lahat yan, sa bandang huli, makakasama. Ito yung sinasabi na lang ni Presidente Duterte, yung sinasabi ni Kwan, ng Malacanang, na hindi makikialam si Presidente Duterte dun sa away. Tama yun. Bakit? Hindi nyo ba alam na pwedeng pagmulan niya na pwedeng mapahiya dyan si Presidente Duterte? Tapos nakikidiin kayo labang kay Bautista. Kung ikagalit siya ng buong militar na, paano yan? Sabi ko nga, nasan yung sumisigaw ng martial? Kala ninyo, martial. Yan, tatanggol nyo ngayon yung mga yan. Sige, isigaw nyo ngayon, martial law. Di ba, sinisigaw nyo dati yan, martial law, martial law. Sige, sigaw nyo ngayon, kung kakampi nyo yung mga tulpo, sigaw nyo, martial law. Bakit? Automatic yan, arestado yan. Hindi nila alam, yung martial law, military yun. Military rule yun, mga kaibigan. Batas militar nga kaya nga martial law eh. Batas militar. Mga kaibigan. Mga bobo, hindi alam. Di ba? Kala magagaling. Ako magbabalik ko pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagigigigigigigigil. Bravo! Susubod lang ang sukot. Bravo! Laging good na good. Basta may bravo! Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang
ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Namatay na pala si Gary Leasing na isang linggo, no? Alam nyo, si Gary Leasing, nakasama ko rin yan minsan. Kasi malimit ako rin sa tinutugtugan ng music making company, yun ang banda ni Gary Leasing. Barkada ko yung isa sa membro ng banda niya, kasamahan ko nung araw sa Japan. Namatay na rin yun. Unang namatay yun, si George. Naging banda rin ni Toto yun sa Moonstruck sa Japan nung araw. Doon kami nagkakilala nun 1976. Madalit sabi, mga show band yan. Show band yung banda ni Gary Leasing. Ngayon, kaibigan kong si Kwan, nanalong mayor, si Al Fernandez. Mayor sa Dagupan City. Ito panahon ni Ramos to pinapuntahan ako at kumari daw, madala ko dun sa Pistay Dayat, dun sa Pangasinan. Yung grupo ni Gary Leasing. Sinabi ko, kinausap ko naman yung banda. Kausap ko si Gary, pumayag. Dinala ko sila ron Ang provincial commander nun, governor yata ngayon, congressman, si Amado Espino. Pagkatapos, ang chief of police ng Dagupan City, dahil dun mayor tong kaibigan ko, si Al Fernandez nung araw, namatay na rin kamakailan, si Boyce Rosales, yung naging hepe ng NCRPO dito na nag-retire na rin, di ba? Nung nakarang administrasyon, nag-retire na. Ngayon, pagdating namin sa Dagupan, pinasundo kami sa bus Yung bus ang sasakyan namin mula rito sa Maynila, isang bus kami kasi bukod sa music making, nagsama pa ako ng ibang banda, meron pa akong mga kasamang ibang banda Madalit sabi, pagdating sa Dagupan, pinababa kami ni Boyce, yan nga chief of police dun Ano pa lang yan ano ba? Kapitan pa lang yata yan, si Boyce Rosales. Sabi, pinatatawag kayo, ako tsaka si Gary Leasing. Yung pala si Gary, kakilala ni Mayor Al Fernandez. Di pinapasok kami sa opisina, dinala kami ni Mayor sa parang boardroom, no? Kami lang nandoon. Maya may tumawag sa kanya, sabi, sandali lang may importante lang kausapin. Iwanan ko tong pinatawag yung City Health Officer. Babae, may edad na. Para kausap namin habang wala si Al. Ngayon, sabi ng babae, nakita si Gary. Naku, sabi, kayo yung paborito ko Napatingin si Gary. Si Gary Leasing, hindi tumatawa yan pag nakikipag-usap. Sabi, kayo yung paborito ko siya nga ba? Sabi niya. Hindi siya kumikibo, nakatingin lang Tapos, panaka na tumitingin sa akin. Di pinakikiramdaman ko. Ngayon sabi nung babae, ang galing yung gumaya ng boses, Lalo yung napatingin sa akin si Gary. Nagkatinginan kami. Ako, gusto kong matawa, di ba? Pinipigilan ko. Iba yung nasa isip ng tao na gumagaya ng boses. Hindi naman gumagaya ng boses si Gary. Nagpapatawa yun ngayon, sabi nung nagsalita si Gary, ganun ba? Yung inipit niya yung boses niya, yung nagboses falsetto. Sabi, ba't nagkaganyan ng boses niyo? Kasi nagpa-opera daw siya.
tawa ako ng tawa, niloloko niya yung kwan, yung babae. Ha? Eh mukhang nakahalata, umalis. Siguro na-realize niya, naku, hindi yata ito yung taong sinasabi ko. Siguro ang iniisip ng babae, si Kwan, Willie